Testing 1, 2, 3. Excuse me. Kumain ako ng bunga ng nyog. May iba pa bang tawag doon? Yung iba ang tawag doon tubo. Kasi sa loob ng nyog may tumubo na puti. 20 petot isang plastic. Tipong inipon lang ng mga nagkakayod. Kasi makita. Ito na sa loob eh. Open natin na. Yan, ito. 20 pesos. Ito niya. Ano siya? Alright, ako lang mag-isa ngayon kasi si teacher maraming gagawin. Tsaka hinatid ko rin si call center agent. Ito na. Kaya yung helmet dala-dala ko sa likod. Medyo magaan lang naman karga natin yan. Magaan buhatin pero mabigat sa bulsa. Yun. Likot ng manibela ko dahil ba sa mabigat sa harap. Di ko lang nabili mansanas, pero meron akong rambutan 100 ang kilo. Puro ba yun? Parang hindi Kagabi nag-inom kami dun sa warehouse. 2 bats from 4 o'clock to 12 o'clock. Ilang hours yun? 8 hours. So 1 bottle per per 4 hours. O diba? Walwalan. Sun Mig Light pa. Sige tayo. Hindi naman makikita yung speed ko pala. Kita nyo ba? Try natin mag-speed mamaya kung maganda yung road condition. Pag hindi, next time. Total, pag maaga kong hinahatid si teacher, maaga nahatid ko sa kanya. So, pag maaga pabalik, maganda yung road condition sa Marcos Highway. When I say road condition, yung walang ulan, solo mo kalsada, wala nag-U-turn, ganun ba? Siya ako malayo pa lang, pumipreno na ako. You only go as fast as your capacity to stop. Kung mahina, hindi ganun ka yung preno mo kalakas, wag masyado, for your safety din. And nalulugi na ako sa gym. Tatlong linggo na ako din nag-exercise. Dumagdag pa yung namin, yung El Nido. Sa bagay, exercise din yan. Kaya lang syempre, iba yung nasa gym dahil bayad yun eh. Kailangan sulitin.
Ngayon itong pinamalengke, syempre ako mag-aasikaso na ito pag-uwi, yung ibababad, iluluto, iihawin, etc. Actually, binabad ko nung huling pinamalengke ko, medyo nag-brown, nag-green eh. Dahil ano, at nga ba nag-green? Dahil hindi ko nahalo-halo. Dapat yung binabali-baligtad eh. Otherwise, i-freezer mo na lang. Actually, kahit naka-freezer eh, dahil non-frost yung freezer na, rep namin. Dapat hinahalo-halo pa rin yan, binabali-baligtad. Para yung nasa ibabaw, matatamaan pa rin ng babad. Pag sinobra mo kasi yung babad, maalat or maasim. Kailangan yung babad level lang. Pero masarap pa rin. Ano yung lomo? Gusto ko yung lomo kasi yun ang pinakamalambot na parte ng baboy. Tapos wala gaanong taba. Although masarap yung taba. Gusto ko taba. Ito na, dito na tayo. Wala, maraming sasakyan ngayon. So sorry, hindi tayo makakahataw. Next time na lang. Depende rin sa oras kasi. Hindi ko pala napagawa yung relo. Susunod, bubunutin ko na nga ito pag uwi. Dami kasi kasuhin na. Bibilan ng battery ito. Pag ano, isa-shopee ko na lang yung battery nitong relo na ito. Alam ko alas 10 pasado na eh. Hindi ko lang tumingin sa relo ko. Alas 10 pasado. Sunday, matao nga naman. Sunday, masasakyan. Matao naglalabasan. Mamasyal. Ganyan. Simba. Durudu, 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 duru. Dami oh. Pag may nag-serve dyan, yari ka dyan. Hanggang 80 lang tayo. Buti nga to, nag-ano eh. Si-signal eh oh. Signal din tayo. At least dun sa record ko na 109 na isang araw, alam ko na sa sarili ko na kung nag 110 ako dito sa recorded kasi itong speedometer ko. Nung nag 110 ako nung pag off ko, nung pag stop ko, nakita ko yung top speed. Believable na. Ano ibig sabihin, believable na yung 110 kasi naka 109 ako while looking at the speedometer. Kasi yung 110 na yun, nakita ko lang nung in-off ko eh. Sabi ko, naka 110 ako kanina. Yun yung fastest record. Ganun. And then minsan, yung pag hindi ko nakaset itong speedometer, yung sakit ng hangin sa damit. Sabi ko, sakit ng hangin sa damit, sa bilis ko ah. Sabi ko, first time kong ganun nakaramdam, baka naka 120 ako nito, 130 hindi. Ganun. We'll find out kung kaya ng ganun pakabilis. Kasi yung nag 110 ako, kaya pa eh. Mahaba lang yung kalsada. Syempre, obligado ka magpreno. Meron ng U-turn, meron ng traffic ahead, ganyan.
Ah! Ayun na, pwede dumiretso. Kung gusto niyo humaba buhay niyo, iwasan niyo yung mga processed food. Kung kaya ng budget, syempre dapat may budget, di ba? Yung pagkain nyo, kayo na mismo gagawa. Yung problema kasi sa ano natin ngayon, sa ating generation ngayon, is lahat pwede mo nang orderin basta may pera ka, di ba? Kung orderin mo mang inasal, pero pag yung mga prito-prito, ganyan, siyempre mantika niyan, nakailang gamit na yan. Yung mga harina ginamit dyan, kung ano-ano pa, mga betchin, di ba? Betchin is nakakababa ng memory, nakaka-numb ng memory, so it's not good. So sa mga niluluto ko, hindi ako nagbe-betchin. Paminta, asin, yan. Paminta, asin lang. Ang pinakaano ko na lang sa sabaw, yung capriccio ko sa sabaw pag nagluto ko ng sabaw is yung nor. Ayun, may betchin din yan. May betchin din yan Pero on top of that din ako nagbe-betchin. Kung talagang gusto ko yung scientific na yung nor, yung totoong nor ginagamit ng chef, ang tawag doon essence. So magkukulo ka nun ng mabuto na laman na tipak. Halimbawa chicken, magpakulo ka ng chicken ng 3 araw hanggang durug-durug ng chicken, pati buto. Alam ko may chef nga na ganun, dinikdik pa niya yung buto 3 araw dire-diretso isang malaking kaldera. Tapos yung sabaw pa konti ng pa konti, hindi niya na dinadagdagan mula punong malaking kaldero, pa konti ng pa konti hanggang parang isang maliit na lang na hindi naman maliit, parang na lang, mga 4 na litro na lang, 1 galon na lang natira sa isang malaking kaldero. 3 araw niya kinulo Tapos tinabi niya pinaka nor cubes niya, di ba? O kung chicken, kung baboy, ganun din, mabuto, pipiliin niyo yung mabuto. Kung may time ka at saka may budget kang why not, di ba? Si Ramsey, si Chef Ramsey, meron siyang ganun minsan may napanood ako na dumakot siya sa sumalok siya sa sa isang container na may merong essence. Sabihin, talagang gawain ng chef yon. Yung baka nga kanina dito may baka na ako, pero may nakita akong laki ano mang biya, tawag nila doon, biya. Sadsad na sa laman, sadsad na sa buto, pinagtatanggal niya yung laman. Tapos sabi ko, ano yan? Sabi niya biya. Tapos pinakilo ko na lang, hindi ko na lang magkano yung per kilo. Pag kilo niya 300, pure na buto yan Sabi niya maganda yan sa sabaw, may utak yan, sabi niya. 300 buto lang. Kung bubuhatin mo nga naman kasi mabigat. Tayo sa kabila. Parang lamay yata ito tama, lamay tuloy. Living. Ito yung kabaong. Manhit kamay ko
My hands are on head. Woo! Sabi ng expert, kapag nagme-minor ka, hindi yung sagad preno ha. Pag nagme-minor ka daw sa corner, ganito corner, no? Liko, mas dumidiin daw yung gulong. Yan na, yung medyo pipisil ka lang ng konti ng preno. Mas dumidiin daw yung gulong. So, that's a good thing daw kasi yung kapit gumaganda kasi you're using gravity. You're using gravity para mas idiin ka. Siyempre, mas madiin ka, mas makapit, di ba? So, pag gano'n, nagko-corner ako, pumipisil ako ng konti lang naman. Pumipisil ako ng konting preno. Parang meron silang dyan ang tawag sa gano'n yung argument na pagko-corner ba bibilisan. Ako ito naman, ito yung take ko yung bibilis, yung para bumilis ka sa corner, meron din yon. Yung habang corner ka bibilis ka kasi either pepreno ka bibilis ka yung pabilis naman meron din yon kasi pag hinataw mo corner ka, yung weight mo rin depende rin sa angle ng corner, pero yung tamang angle din, yung weight mo tsaka yung tamang lean mo, yung sandal mo patagilid, didiin din yun. Ngayon ang risk kasi doon, pag maliit ang gulong mo, mapayat yung gulong mo, ganyan, may mga risk sa ganun. Pero sabi muna tayo dito. Ay, yan si Idol. Ang risk sa ganon is ano nga ba? Yan, baka kadumulas kasi kapag mabuhangin, ganyan. Ano ba explain yun? Pero meron pa ring escape yon kasi yung i-skid mo parang maraming calculation. Ewan ko. Basta merong advantage yung pag speed up and pag preno according to dun sa expert. Pero di naman tayo expert, bumabasa lang tayo sa ating experience. Okay. Hanggang sa uulitin. See you later.